Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na nakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Sige, magsimula na tayo. Ano bang meron dito? Coffin, fatality, good outcome. Maganda naman tong tatlo, buti na lang. Stars at clover. Nag-worry ako dito, natigilan nga ako kanina, sabi ko, bakit may ano? Itong fatality ay katumbas niya ay coffin. Iba lang yung pangalan, pero coffin yan. At tulad lang siya dito sa Lenormand. Keeper to. Ang dating kasi may something na parang nag-end or may nangyaring di maganda or negative outcome to. Good outcome, di ba? Pero na-partneran nito. Pero ng negative outcome. So, siguro may decision ang iba sa inyo na nag-fail or in-expect na hindi nangyayari. So, ibig sabihin na disappoint kayo dito sa period na to. Kumbaga, in the past or who knows, baka nga mangyayari pa lang to. Na-disappoint. Ano kaya yun? Teka, clarify natin tong part na to. Ang dating may decision na nag-fail or expectation na hindi nangyari. Ano kaya yun? Ito, clarify natin tong part na yan. May tower tayo. Ano to? Nakukulangan ako sa information. Sa pang ano nangyari? Anong cause ng disappointment? Ito, tower plus sun. So more like business ito o career na nag-fail. Business, career, or sabihin natin, who knows, baka nag-aaral yung iba sa inyo. So, bumagsak sila sa exam. Depende, case to case basis. Pero more like, career or business na nag-fail or na-disappoint dahil sa maling desisyon. Ganun dating. So, iniisipan ko pa ng ibang possible meaning. Para tumama dito sa dalawa. Or siguro
nag-away due to power struggle. Pero more like sa ano to, career business, or kung nag-aaral nga nag-fail, sabihin natin college to o school. Or siguro too much confidence sa sarili, nag-fail. Siguro hindi nakinig sa payo ng iba kasi nga sobrang confidence or arrogance. Kaya ayun, nag-lead sa failure. Ngayon, kung ganun na nangyari, whether nangyari na to or mangyayari pa lang. So again, iikot yung scenario sa business, career, or sa school kung nag-aaral nga. Parang na-disappoint sa result ng decision or may in-expect na hindi nga nangyari. Ngayon, etong maganda dito. So, after nitong disappointment, whether nangyayari na or mangyayari pa lang, dito darating tong magandang cards, biruin nyo, dito tong stars. Eto, clover. So, ang dating sa akin, may happiness kasi itong dalawa eh. Ito nga lang small. Ito, multiple source of happiness. Madami star eh. Pero kung saan yan, big happiness. So, in short, happiness na lang. May chance ng happiness. So, siguro, may blessing na paparating or may perang darating or for some reason, magiging somewhat lucky. Ang iba sa inyo, sa period na to, kumbaga, kung naging disappointed dito, kasi sabihin natin may misfortune na nangyari dito, sabihin natin mapapalitan yung misfortune ng blessing, may hope pa ganda dating star kasi to eh. Don't lose hope dahil may chance pa ulit dito, chance to eh. So try again, pwede rin kasi pag nag-try again, baka this time successful outcome na, ganda dating. So again, saan natin tong blessing or money or luck, fortune, o favorable outcome sa period na to. So in short, madi-disappoint kasi dito or na-disappoint na, mapapalitan din yun ng saya, don't worry. Yun ang malaga. So, whether nangyayari na yun or mangyayari pa lang or kung di applicable sa inyo yun, edi baka applicable sa someone na malapit sa inyo or person nyo. Edi, tayo, energy reading naman tayo. Di lang to specifically energy ng Aries. So, iikot din to sa mga mahal nyo sa buhay, kakilala. Itong energy na mapipick up natin dito. Ngayon, ano to? Ito maganda win lots, to eh. Tawag dito. Katumbas niyan ay a lot of money. Gaining a lot of money. Sudden wealth. Naiba lang dun eh. Trip lang. Ganun naman talaga eh. Minsan naiba.
Yung meaning. Yung card. Pangalong card. Anyways, good gent. Kahit dito nakalagay good gent. Pero katumbas niyan ay mature man or good gentleman. Or good gent lang to. Siguro dahil di na kasya yung salita. Anyways, ito yung bida natin. Lalaki. Literal na lalaki, ha? Alin man dito sa description natin yung clue sa pagkatao ng taong to para makilala nyo kung kayo ba to, person nyo, or anyone na malapit sa inyo. Kasi siya yung tatamaan nitong reading natin. 40 pataas. Lalaki, ha? 40 pataas. Baka tatay na siya. Sabi natin yung nanonood ay man to man, nasa man to man connection, di partner niya to, kasi case to case basis ngayon kung yung nanonood ay may third party, eto yung other man niya, kasi sabi ko nga kanina depende yung reading natin sa nanonood, sino ba to sa buhay niya. Ngayon pwede rin tong someone na wise or teacher or baka tatay nyo to, wala kayong asawa, walang karelasyon, or anyone na tatay na or 40 pataas na malapit sa inyo. Anong meron sa kanya? Basta lalaki na lang to, ha? Anyone na na malapit sa inyo, lalaki. Yun na lang siguro. Ito, makakapera siya dito. Siguro dahil sa sideline. Or kung nasa abroad siya or baka seaman siya. Or nasa multinational company siya nagtatrabaho. Ay foreigner din to So kung ganon, asahan ng sudden wealth or gaining a lot of money sa period na to. O mababayaran ng mga utang. Ito sideline kasi maraming roads So maraming source of income. So kung gano'n, maraming source of income, dalawa trabaho, or may business pa siya, other business. So yun nga, may progress dito, paglago ng money, sales, or kung nag-work siya bilang businessman, nasa commerce, trading industry, buy and sell, delivery, travel, may kinalaman sa traveling, delivery, transportation. Ayun. Yun naisip ko. Doon papasok tong grading natin. Ito, crossroads, iniisipan ko paano ba ito isisingit. Kasi yun lang alam ko multiple source of income, sideline. Or kung let's say nag-resign at nag-a-apply. Tingin ko yung next job, yun yung mas maganda yung salary compared sa previous. Dito, sa part na to, kung yun nga, nag-a-apply. Ano pa ba to? Yun na lang. Anong maisip Parang ang dating mas tatama to sa maraming business, maraming source of income, sideline.
or kung mag-iisip, mag-sideline. Or nasa multinational company, nasa abroad, ay ganun yun lang naisip ko. Siya yung may ano dito, sudden wealth, or for some reason may increase salary or promotion, or dito kakaroon siya another source of income or another job offer. Basta mahalaga may money siya dito. Or ewan ko, pwede rin kasi itong nanalo siya sa competition, or like basta competition saka tawag ito, loto, yung ganun, loto, or any form of gambling siguro, parang sinuwerte siya. Anyways, dito tayo sa tarot. So case na to, meron tayong Hanged Man, Five of Swords. Pero Five of Wands, at least after Five of Wands, dumating tong Temperance. Kaya may Two of Wands, parang dating nasa process pa lang, planning pa lang to So ngayon, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, pero babasahin ko muna. Hanged Man, Five of Wands, Temperance, Two of Wands. So may Hanged Man tayo, ang dating may someone na magkakaroon ng new perspective, or magti-think in a different perspective na nga lang. Different perspective. New perspective. Sa topic ng disagreements, arguments. Ano ba yung new perspective na sinasabi dito? Different perspective. Dito, sa topic ng reconciliation, agreement. Kaya lang, since nandito nga itong Two of Wands, ito na kasi yung pinaka-outcome natin, final outcome. Nasa process pa lang. Kasi planning pa lang, preparation, or decision making, magdi-decision pa lang. Pero kung naging three na yan, Three of Wands, and gumawa na siya ng action. Hintay na lang ng outcome. Ito Two of Wands, di na sa pa lang process pa lang ng planning, decision making, preparation. Tungkol sa topic ng reconciliation, so parang nag-iisip-isip pa lang anong gagawin. Bakit ba nag-away dito? Ano nga yung possible meaning ng Five of Wands? Para malaman nyo kung ano bang tinutukoy dito, bakit nagkaroon ng away. Bakit yung iba sa inyo ay mag-iisip-isip sa topic ng reconciliation. Ano yung possible pinagmulan ng away sa Five of Wands?
ending. Ano yun? Five of Wands, anything to do with ending or negativity or exhausting energy. Ano ba nga ba yung coffee na yan? Exhausting. Draining energy, draining situation. Toxicity na lang siguro. Pero maganda kung dalaway natin. Key. Ano yun? Key. Kawalan, parang uncertainty. Kawalan ng direction. Kawalan ng kasagutan. Unmotivated. Uninspired. Ano yun? Wala pa rin tayong idea. Ano ba yung pinagsasabi dito? Oh. Teka. Kasi dalawang meaning na itong one. Babae. Di to? Relasyon na magulo or malabo yung future. Ibig sabihin nag-away sila. In short, anong pinag-awayan dito sa Five of Wands? Love issues. Wala naman sinabing third party. Pero parang ang dating yung babae, siya yung nakakaisip na para bang di na siya masaya sa relasyon niya. Feeling niya nagsasayang siya ng panahon, lalo na kung di sila kasal. Sabihin natin live-in sila or in a relationship 5 years and above. Example lang, 5 years and above, di pa rin sila kasal. So, napapaisip na yung babae, may future pa ba to? Itong ganitong relasyon, ang tagal na, pero di pa kasal. Sabihin nating walang work yung asawa niya. Or, sabihin nating naghahangad siya ng magandang future para sa sarili niya at sa family niya, future family. Kaya lang nakikita niya sa partner niya parang walang pangarap or maliit sweldo or di siya nag-strive para maging successful or ma-promote, na parang feeling niya tawag dito, nagdadalawang isip siya kung ipapursue niya pa ba tong person niya or hindi na. Ganon, parang sa topic ng love life niya di na siya masaya at lagi siyang nag-iisip ng what if. Kaya sila nag-away dito. So, ang dating may mga expectation yung babae na hindi ma-meet ang partner niya, kaya sila nag-away dito. Pero wala namang sinabing third party Ayun lang. Yun yung short explanation. May mga expectation yung babae na hindi kayang ibigay ng lalaki or nahihirapan siya ibigay or hindi niya magawa. So, yun yung pinagawain nila dito. Na parang bang nag-iisip-isip dito yung babae kung bibigyan pa ba ng second chance yung partner niya. What if magkabalikan sila ulit? Ganun. Iniisip niya yung possibility ng reconciliation kung
Pwede pa ba? Binabalance niya yung pros and cons. Ayun. So again, nasa process pa lang siya eh. So, buong period na to. Nasa ganung process siya. Sa Two of Wands. Ewan ko kung anong outcome nun. Depende sa kanya kung anong magiging decision niya. Pero ganun ang dating. Sa buong period na to, nasa process siya ng pag-iisip. Regarding second chance. Ay, minuto na to, 25, 26 na nga. Anyways, dito tayo mag-end. Basahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice sa period na to. General advice na to sa period na to. Sabi, admit your faults to one another and pray for each other so that you may be healed. Ano to, James? Hindi ko alam kung sa Bible ba to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.